Isang mataas na opisyal ng gobyerno nakatanggap din umano ng kickback sa flood control projects ayon sa Ombudsman. Kabilang daw ang opisyal sa mga kakasuhan sa susunod na buwan at may unang balita, si Salima Refran. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan already or filed with the Sandigan Bayan. Bago matapos ang Nobyembre, 6 na kaso ng flood control projects ang inaasang maiaakyat na sa Sandigan Bayan. Mga kasong graft, malversation, falsification at bribery. Una, ang substandard umanong 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na kinontrata sa Sunwest Incorporated kung saan founder si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang mga kaso sa 5 ghost flood control projects naman sa Bulacan na unang inata sa Department of Justice, maaaring umakyat na rin daw sa Sandigan Bayan. Bukod kasi kina dating District Engineer Henry Alcantara, mga Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza at kontratistang Sally Santos ng Sims Construction, may isang mataas na opisyal daw ang napag-alamang kasama rin sa kickback sa mga proyekto. 3 of them involves a higher official. So sir, ito po ay hindi pa napapangalanan? Hindi pa. Sir, pwede na po ba? Sa indictment na, we'd rather that it ready when we file the case that we name the official. Regarding dun sa officials, may mga sabi nga higher officials including senators? Ano na yan, basta indictable na sila pa yan. Indictable sila sa Sandigan Bayan. That should give you a clue enough. Don't get it from me because you won't get it from me. Subpoenas will be forthcoming. We're hoping to have it sent out within the week, but the latest would be by next week. 13 reklamo naman ng DPWH at COA ang pumasok na sa preliminary investigation sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st Engineering District at sa mga kontratistang St. Timothy Construction, Wawaw Builders, Sims Construction at IM Corporation. Kaugnay naman yan sa siyam na maanomalyang flood control projects sa Bulacan na nagkakahalaga ng 249 million pesos. Pinag-aaralan na ni Ombudsman Remulla ang posibilidad ng pagla-livestream ng mga ito. Samantala, iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang 421 ghost flood control projects na natukoy ng DPWH sa buong bansa. We have validation reports from the PNP about the projects being ghost projects. It's just that we have to check again with the bid documents about the location of the said ghost projects, so that we will not fail in terms of proving that these are ghost projects. Isa sa publiko naman ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon ng mga dating ombudsman na sina Conchita Carpio Morales at Samuel Martires sa mga kasong administratibo at kriminal ni Senador Joel Villanueva. Pag-aaralan rin ni Ombudsman Remulla ang pagsasapubliko ng mga desisyon ng Office of the Ombudsman. Ito ang unang balita, Salima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.